Magandang umaga, klase. Ako si Mayumi Samson, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Handa na ba kayo? Kung gayon, atin munang alamin ang ating layunin sa ating talakayan. Sa dulo ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nauunawa ng aral na nais pabatid ng parabolang binasa. Ikalawa, nakapaglalahad ng sariling damdamin batay sa pangyayaring naganap sa binasang parabola. At ikatlo, nakagagawa ng sanaysay patungkol sa kwentong parabolang tinalakay. Ngunit bago ang lahat, ay may inihanda akong paunang gawain. At ang panuto nito ay ang panuto. Tukuyin ang pamagat ng mga sumusunod na parabola. May ipapakita akong larawan at inyong huhulaan ang mga sinasaad nitong paksa. Ang unang larawan ay ito po. Ano kaya ang inyong nahihinuha sa larawan na ito? Tama, ito ay ang two debtors. Ang ikalawang larawan naman ay ang alibughang anak. At ang ikatlo ay ang mabuting Samaritano. Tama. At ang ikaapat ay ang parabola ng ubasan. At ang ikalima ay ang parabola ng banga. Napakahusay. Ngayon naman, nahihinuhan nyo na ba kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ito ay ang parabola. Ano nga ba ang parabola? Ang salitang parabola ay galing sa salitang Griego na parable. Ito ay matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ng dalawang bagay upang pagtularin. Ayan. Ang parabola ay tinatawag ding talinghaga. Ito ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa banal na kasulatan at kwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ang binibigyan ng diin ay ang aral sa kwento. Ngayon naman, alamin natin ang elemento ng parabola. Ano-ano kaya ang elemento ng parabola? So, una dito ay ang tauhan. Ang tauhan, ang mga karakter na hango sa Biblia na maaaring makapagbigay ng aral sa mga mambabasa ng kwento. At ang ikalawa namang elemento ay ang tagpuan. Hindi kagaya sa maikling kwento, minsan hindi matatagpuan sa simula ang tagpuan ng kwento. At minsan ay hindi talaga nasasabi kung saan mismo nangyari ang kwento. Ngayon naman, ang ikatlong elemento ay ang aral. Ang aral na umaakay sa tao sa matuwid na landas. At ang ikaapat ay ang banghay. Ang banghay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ngayon naman, ano ang binibigyan ng malalim na kahulugan sa parabola? Tama, ito ay ang aral sa kwento. Narito naman ang tatlong sikat na parabola na makikita sa Biblia. Ito ay ang una, ay ang The Prodigal Son, ikalawa, The Good Samaritan, at ang ikatlo ay Two Debtors. Ngayon naman ay ilan ang elemento ng parabola at ano-ano ito? Tama, ito ay 4. At ito ay ang tauhan, tagpuan, aral at banghay. Ngayon naman, handa na ba kayong makinig sa isang halimbawa ng parabola? At ito ay ang parabola ng ubasan. Handa na ba kayo sa kwentong ito? Kung gayon, atin nang sisimulan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. At lumabas siyang muli ng magkaikasyam ng umaga. At nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan,
at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng magka-ikalabindalawa ng tanghali at ng magka-ikatlo ng hapon. At sa ganun din ang ginawa niya. Nang magka-ikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakikita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon?" "Kasi po'y walang magbigay sa aming trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi niya ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala na tawagin na ang kanyang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng magka-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga nahuling dumating. Samantalang maghapon, kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya." Yan ang saad ng may-ari. "Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" Yan ang saad ng may-ari ng ubasan. Ngayon naman, ang aral sa parabola ng ubasan. So sinasabi dito na ang bawat tao ay pantay-pantay lamang sa kahit anong aspeto ng pamamalagi o antas sa buhay. Marapat na pahalagahan natin ang bawat bigay sa ating kapaligiran. Ang bawat bagay sa ating kapaligiran ay ituring natin na sila ay kabahagi ng ating buhay. Huwag tayong mag-isip ng kahit anong uri ng diskriminasyon sa ating kapwa. Panatilihin nating payapa at masaya ang ating puso, maging ng iba. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pangalawang gawain? Kung gayon, narito ang ating panuto. Ibigay ang nais na sagot sa mga sumusunod na katanungan. At para naman sa inyong pangalawang gawain, ito yon. Una, ang katanungan, ito ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Anong uri ng elemento ito? Ikalawa, ito ay umaakay sa tao sa matuwid na landas. Anong uri ng elemento ito? Ikatlo, ito ang tanging gumaganap o character sa kwento. Anong uri ng elemento ito? Ikaapat, ilan ang nabanggit na sikat na parabola na makikita sa Biblia? At ang ikahuli, hinango ito sa banal na kasulatan na ang tanging gumaganap ay mga tao. Anong uri ng pampanitikan ito? Ayan, naunawaan ba ang ating talakayan sa araw na ito? Kung gayon, aking susubukin ang inyong kaalaman kung kayo talaga ay nakinig sa ating talakayan. May mga inihanda akong katanungan at inaasahan kong inyong masasagot ang mga katanungang ito. Saan hinango ang parabola? Tama sa banal na kasulatan. Anong aral ang napulot sa ating tinalakay? Tama, ang aral na napulot sa kwento ay dapat na magpasalamat sa kung anumang natanggap na biyaya, maliit man ito o malaki. At ang ikatlong tanong, anong kahalagahan ng parabola? Tama, mahalaga ang parabola sapagkat ito ay bahagi ng kasaysayan at nakapagbibigay ng ideya tungkol sa mga kaganapan na nakaraan sa aspetong espiritual, moral at ng simbahan. At ang ikaapat na katanungan, anong kahalagahan
Anong naramdaman mo sa binasa nating parabola? Tama. Naramdaman kung hindi dapat sukatin ang mga nagawa o napagtrabahuan. Bagkus ay isipin nating mas mahalaga ang tulong kaysa sa salapi. At ang huling katanungan, ano ang dapat nating tandaan kapag tayo ay nakakatanggap ng biyaya, malaki man at ito ay maliit? Tama. Tanggapin at matutong magpasalamat. Ngayon naman ay susubukin kong muli ang inyong kakayahan. Magkakaroon tayo ng pagsusulit at ang panuto ay sumulat ng isang sanaysay patungkol sa parabolang tinalakay at ibigay ang mga aral na napulot sa kwento. Narito ang mga pamantayan. Ang nilalaman ay 10%, ang kaugnayan ay 10% at ang kabuuan ay 20%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Tapos na ba? Kung gayon, narito ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin, panuto, basahin ang parabola ng banga at magbigay ng 5 mahalagang pangyayari at aral sa kwento. Naintindihan po ba ang ating talakayan? Kung gayon, dito na magtatapos ang ating talakayan. At kung wala ng katanungan, ay maraming salamat sa inyong pakikinig.